Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga issue sa lipunan. Alam nyo mga kababayan sa gitna ng maulan, mabasa-basang karsada, mabaha-bahang karsada, ay patuloy pa rin po tayo maghahatid ng mga trending and breaking news sa ating mga kababayan. Pero bago yan, huwag kakalimutan na mag-like at share. Importante po yan, yung like at saka share ha. Dapat po yan kagad ang unang gagawin natin pagkabukas ni Banat Bay. Pak! Di ba? Bigla kagad nating i-like and share para maayos kagad yung algorithm. At mga kababayan, eto nga po mga issue ngayon na nangyayari sa ating bayan, talaga nga namang matitindi at magandang pag-usapan, di ba? Alam nyo, ito lang ito lang ang ating masasabi ko sa mga nangyayari ngayon habang tayo ay nasa bahay, baha, di ba? Hindi pumasok kasi walang pasok. Uy, sa mga walang pasok dyan o baka naman pwedeng mag-ayos-ayos naman kayo ng bahay nyo. Habang nakikinig kayo kay Banat Bay, mag-ayos-ayos kayo ng bahay nyo, maglinis-linis, kulkulin nyo yung mga alulod dyan. Hindi kasi yan ang nagiging dahilan ng mga pagbaha-baha, yung mga sa tabi-tabi natin, yung mga alulod-alulod dyan. Huwag lang natin hayaan na manood at tumingin sa baha habang nagkakape kasi masarap din yan. O yung habang ka nagkakape ka ng gayaan, tapos biglang makikita mo yung mga baha dyan. Uy, grabe yung baha. Uy, may daga, may lumalakad. Uy, may bata na. may daga na, may bata pa. Wag din naman natin gawin. Kasi minsan natutuwa pa tayo Mas maganda siguro, kulkulin natin ng konti yung mga, mga kanal, di ba? Hindi kasi alam mo, sabi nga nila, simula pa lang ito. Baka mamaya tumagal ito, baka hindi nyo mamalayan, nandiyan na sa loob ng bahay nyo yung daga, lumalangoy na. Gustong-gusto pa naman yan sa mga bahay kasi maraming pagkain, di ba? Kaya dapat gawin din natin yung ating contribution. Alam ko, palpak ang gobyerno doon sa 5,500 na projects. Hindi, ngayon pa lang di ba? Mantakin mo, every zona. Every zona. Pinapahiya ng ulan at ng baha yung nagsasalita na si Marcos. Yeah? Magsalita ka pa. Sige pa, 5,500 flood control project Sige lang, magsalita ka pa. Eto sa'yo. Hindi tayo natutuwa doon. Siyempre, masama ho talaga yun. Nakakairita ho yun, nakakainis kasi mantakin mo kahit nga yung sa Maynila sabi ni Isko yung project ng isang congressman. Naku po, patay talaga tayo. Binaboy talaga ng mga congressman sa Maynila. Sabi niya, project sa may Tondo. Naku po. Alam niyo naman kung sinong congressman dyan sa Tondo, di ba? Yung kanyang flood control dyan, yung kanyang pumping station na project niya kuno. Hindi naman gumagana. Tanginan niya, no? Gago! Kaya na lang ang dami na nabulsa nitong congressman na ito. Ewan ko lang hindi po ako nagsabi niyan, si Yorme. Tanong niyo si Yorme kung sino yung tinutukoy na yun. Hindi ko kilala Basta sabi niya, nandun siya sa Tondo. Hindi ko alam kung sino, kasi malaki ang Tondo Maraming distrito ang Tondo So, hindi ko alam kung sino, pero meron ako idea. Hindi ko na lang sasabihin. Pero sabi niya talaga, kaya nagbaha dito dahil yung mga pumping station na proyekto ng mga congressman hindi gumagana. Siyempre, mga kababayan, kailangan bang gumana? Ang importante nandyan yan, makita ng taong bayan, may project si congressman, nandun yung pangalan niya. Etong congressman na ito, mahilig din niya ipaskil yung pangalan niya yung pangalan ng congressman. Hindi na importante kung gumagana yun. Ang importante nandun ang pangalan niya. Di ba? Hindi, alam mo, nakikita ako ngayon buong araw hanggang gabi. Talagang nagtatrabaho si Yorme, naka-live siya. Makikita ninyo, talagang tinitingnan niya, kaya nga ang inutos niya, yung mga kulkulin Yung mga drainage dyan, mga kanal-kanal dyan, pati yung mga yung may mga kulkulin na, linisin na. Huwag na tayong umasa sa mga proyekto ng mga congressman natin.
Pinirahan kayo niyan. Inubos ang pera ng bayan natin at hindi naman pala nagana. Gago! Kadiri talagang, binaboy talaga. Alam mo, kasi meron pang mga, ito, linawin ko lamang po ito Kasi may mga nagsasabi, ano masasabi mo? Sinisinis ko yung Dolomite. Hindi niya sinisisi yung Dolomite o si Pangulong Duterte. Ang sinabi niya doon, napabayaan yung maintenance at saka yung mga doon sa Dolomite. At hindi na pananagutan nyo ni Duterte. Hindi na presidente si Duterte, siya pa rin nag-maintain yan. Abay, napakatarantado nyo naman. Di ba? Hindi na si Duterte mag-maintain yan. Sino unang mag-maintain yan? Kaya nga sabi niya, nakaraang administration. Hindi nakaraang administrasyon Hindi yung panahon ni Duterte Yung nakaraan, ibig sabihin nun, yung dating mayor. Hindi nilinis. Pambihira, kailangan pa ba natin ng pruweba? Lilinisin yung Dolomite? Pambihira. Yun yung mga basura sa Maynila, hindi nilinis. Yung Dolomite pa kaya? Anong pakinabang niya dun? Di ba? Unless, hindi, di ba? Wala naman siyang pakinabang dun. Tapos na yung proyekto na yun. Hindi na pwedeng magbulsa dun So, wala siyang pakikinabang doon, di ba? Kaya nga, hindi natin sinasabi nagbulsa siya Pero ibig sabihin, wala nang pakinabang yung mayor dyan. So, pababayaan na lang niya yan kung hindi siya matinong mayor. Pero kung matinong ka mayor, hindi mo pababayaan yan. Kasi kung ano man na mangyari sa lungsod mo, sa'yo sisi. Wala nang pakialam niya, no? Di ba? Kaya nga, ayan, baha-baha ngayon. Di ba? Kaliwat kanan ng baha. Kasi nga, hindi nga na-maintain yung sa Dolomite. Isa pa, aside from the local government, yung mismong national, yung DNR, ano ginagawa nyo? DPWH. Abay, mga hindot pala kayo MMDA. Kailangan pang punta ni Yorme para puntahan ninyo. Ang mga, Hindi, alam mo, bakit ko kinikwento yan? Kasi baka nagtataka kayo, kaliwat kanan ng baha sa Maynila. Kasi nga wala. Yung mga proyektong na mga nakaraang administrasyon ng Maynila, walang kwenta. Buti na lang din talaga na andyan si Yorme ngayon para talagang yung mga proyekto siguraduhin gumagana na, di ba? Yan ang kinaganda na naghahalal kayo ng tamang mayor. Kaya importante yan. Hindi lang dapat senador ang inyong tinututukan. Kasi kabusta naman yung mga mayor ng ibang lungsod. Di ko naman siya kinukumpara Pero ang dami niya, kumukuyakoy na lang sa bahay nila. Ang pakialam namin sa baha. Basta kami dito, masarap ang pagkain namin sa loob ng bahay namin. Di aircon kami. Maganda dito, masarap matulog, aircon. Kung mawalan man ng kuryente, may generation kami. May generator kami, di ba? Wala silang pakialam dyan. Yun ang totoo dyan. Tingnan mo, Pasay. Kamusta, Pasay? Kaliwat kanan ng traffic dyan. Pasay EDSA. Lagi kong pinupuna itong putang inang Pasay EDSA na ito. Yang Pasay Corner EDSA Top. Yan. Naku po. Ginawa ng yan. Ginawa ng terminal ng mga jeep. Kaya ang traffic dyan. Asan ba mayor dyan? Asan ba mayor dyan? Bakit hinahayaan nyo maging terminal yan? EDSA Corner Top. Bakit ganun? May mayor ba kayo? Hindi, ako lang nagtatanong lang ako kung may mayor kayo, bakit pinababayaan yan? EDSA Corner Top. Ginawa ng terminal yan Hindi lang terminal ng mga jeep, terminal ng mga kotong dyan. Bakit kanyo? Dito nakaparada, sa EDSA, going south, nakaparada dyan yung jeep. Dito nakaparada din. Ano gagawin mo ngayon? Siyempre, mag-o-overtake ka kung kakanan ka. Pagkanan mo, may nakaabang siya, nagtatago. Swerving ang abot mo dyan. Alam naman di ka mag-overtake, nakaparada na yung jeep doon. May nakaparada din sa kabila. Ginawa na nilang terminal yung animal na yan Pumunta kayo sa kabila, ganun din. Kaya nga parang walang mayor dyan sa Pasay. Ewan ko ba, ano nangyari dyan sa Pasay? Binaboy niyo yung Pasay? Hindi ba kayo naiinggit sa mayor sa Maynila? At least sa Maynila na ayos. Sa inyong dali-dali, simple-simple. Yang lang corner dyan, hindi nyo maayos. Ano ba kayong klase kayong mayor dyan? Anyway,
Tuloy na natin ha. Ito, pag-usapan natin tong bagong hirit ni Torre. Abay, nilait niya mga DDS. Pero na-back to you siya. Oo, binack to you siya ni VP Sara Duterte. Pero ako, iba-back to you ko din. Eto, explain ko sa inyo kung bakit sablay ang mga pinagsasabi ni Torre. Explain ko sa inyo ha, kung bakit sa tingin ko mahinang, mahina rin ng ganito ni Torre. Akala niya siya lang ang pwede magsabi na mahina ang utak ng mga DDS? Mas mahina ang utak niya. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit ha. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Sir, merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Ayan ang mga tinatawag na tanim media. Hindi, ito kasi tanim media tawag sa ganito eh. Patanong mo dito sa media na to. Etong issue na ito. Isipin niya, sa dami-dami ng crime, okay? Manood kayo ng mga mainstream media, makikita nyo kaliwat kanan ng crime na nangyayari. At kaliwat kanan na sinasabi natin na ito, bakit hindi naayos tong crime na ito? Bakit ito, lagana pa rin tong droga? May mga nagdodroga pa rin sa social media. Hindi po tayo nagsasabi niya, mga mainstream media na rin nire-report yan. Sa dami-dami ng nire-report, ito ang kanyang i-bring up. Yung post na kung saan luma na, supposedly, sabi ni Torre dito, luma na daw, at kesyo itinatapon ng mga DDS daw. Pakinggan natin. Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Naubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan Hinuhukay, literal na hinukay sa baul para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng ganito. Tingnan ninyo Number 1, argument ni Torre. Sinasabi niya, yung mga DDS daw, nagpapalabas, isinusumbat itong nangyari noong 2022 na crime. We will not go to the details of that crime. Okay? First of all, wala akong alam at kilalang DDS influencer na nag-post nito. Ang mga tunay yung mga tunay na DDS vloggers, influencers, mga matatalino yan. Nagfa-fact check yan. Mga tunay. Okay? Pero meron mga fly-by-night DDS din. Na hindi naman talaga sila DDS. Sila ay for the content lang. Kaya nga dito, maling-mali kaagad si Torre for generalizing the DDS. Kasi mismo, matagal ko na ito sinasabi, maraming pretender pagdating sa social media. Magpo-post sila ng kung ano-ano, mali-mali, para pagbintangan ang DDS. Tas kunwari, DDS sila. Papalitan nila yung profile pic na bring home Duterte, kung ano-ano, pero sa totoo lang, hindi naman po sila DDS. Ang tawag dyan, tanim DDS. Marami yan. Anong ginagawa nila para
sakyan na mga DDS, na yung tunay na DDS, para ma-flag down sila at masabing fake news. Tapos matanggal yung account. In other words, trap nila to. Matagal na hong scheme yan, panahon pa lang ni Pangulong Duterte, marami na nag-post ng mga mali. Tapos they would claim themselves DDS, tapos sasakyan ng mga iba. Pero yung mga lehitimo, yung mga tunay, okay? Again, mga tunay na DDS, vloggers, hindi yan basta-basta nag-share at nagpo-post. Talagang fina-fact check nila kung kailan yan. Pero actually, sa second argument ni Torre, sablay pa rin siya dito. Bakit? May nagtanong, kailan po ba yan noong 2022? Hindi lang natin maririnig, ha? Sila, their word against the word of the internet. Pakinggan nyo. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. So sinasabi niya, second argument niya, yung mga DDS daw nag-post na matagal na at panahon pa daw ng mga Duterte. Na ibinibintang sa administrasyon ni Marcos. Bigla siyang finact-check ng isang media. Ewan ko, sabi ng media, Sir, kailan po ba yan noong 2022? Di ba presidente niya si Marcos eh. Hindi naman, mga ano yan eh, early presidency pa lang ni Marcos yan, September. So, Mr. Torre, your statement is contradicting. Ibig sabihin, panahon pa rin yan ni Marcos. September eh. Anak ng wewe naman. Kailan ba siya nag-assume ng presidency? So nagpresenta ka na sinasabi mong fake news, pero yung pinresenta mo, ay sinusuplak mo din. Bakit? Sinasabi mo rin na panahon ni Marcos yan eh. Anak naman ng wewe, Torre naman, what is happening to you? Tingnan mo kung paano niya lulusutan yung na-realize niya siguro na mali. Tingnan niyo paano niya lulusutan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng hangover ng previous administration. Torre, sigurado ko bang mahina ang utak yung mga DDS o ikaw? Ako nagtatanong lang remnants ng mga nakaraang. Ibig sabihin, sabi siguro nung kriminal, gagawin ko to sa panahon ni Duterte. Ay, nagpalit na. Si Marcos na. Ay, gagawin ko pa rin. Pero ang nasa isip ko, si Duterte pa rin na presidente. Remnants ka. Gago! Diba? O baka naman sabi ng kriminal, gawa tayo ng crime, medyo malapit-lapit pa. Para isisipan nila kay Duterte. Kasi, kaya ako sumama dahil kay Duterte, kaya ako gagawa ng crime. Dahil kay Duterte. This is the funniest thing. Akala ko si Claire na ang pag nagpa-press briefing, siya ang pinaka nakakatawa. Mas nakakatawa pa pala ito. September na. Kailan ba nag-assume ng Sabi mo na, alam ko, June 30 July 1, simula na. Alam ko So, July, August, September. Sabihin na natin August, naka-isang buwan na. Si Marcos niyan, napalitan niya na yung chip, yung kanyang chip, PNP chip niyan. Bakit ganun? Hindi ako, again wala tayong hindi ko nga alam itong post na ito Hindi ko nga alam yan, hindi ko Ang tanong, bakit nyo isinisisi pa rin yan doon sa mga nagsasabing may problema tayo sa crime nung panahon na ni Marcos?
bakit ang dating, ay hindi, kay Duterte pa rin ito, kasalanan pa rin ni Duterte ito. So hanggang kailan yung remnants ni Duterte, Mr. Torre? Ako nagtatanong lang ako ha, Mr. Torre. Hanggang kailan yung remnants ni Duterte? Sige nga, magbigay ka ng timeline para at least alam namin na, lahat ng mga nangyari, halimbawa lang, nagbigay ka ng timeline. Lahat ng nangyari buong 2022, remnants pa yan ni Duterte. So, lahat ng nangyari doon, kahit December na, kasalanan pa rin ni Duterte yan. Hindi, magbigay ka na lang ng timeline para yung mga Duterte supporter, alam nila, 2022 sabi ni Torre hanggang December, remnants pa rin yan ni Duterte. So, wag na kayong kumuha dyan. Kumuha na kayo after. Labo ko si Sir eh. Sana nagkaroon na lang ng transition government. Kung gusto ninyo isisi kay Duterte, di ba buong 2022, transition government, hati na lang. Yung sundalo kay Marcos at yung pulis kay Duterte. Di ba? Pwedeng ganun eh. Hati-hati na lang. O yung DILG kay Duterte, DOJ kay Marcos. Ganun, baka pwede. Kasi kung isisisi nyo pa lahat ng nangyari after ni Duterte bumaba sa pwesto, aba, sir, mukhang medyo yung ganito, medyo alanganin. Hindi, sir, ba medyo alanganin yan, sir? Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities. And the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Ito, parang tinatanong ata dito sa ano na to, kasi maririnig mo DDS eh. Paano nyo nasabing DDS yan? Parang ganun ang dating nung tanong. Ito, sagot niya ha. Tingnan nyo how brave, how intelligent, how knowledgeable yung sagot niya kung bakit niya na-conclude na DDS. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures eh. Bring PRRD home. Yan ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Ladies and gentlemen, this is our PNP chief. Palakpakan. Kung ordinaryong tao to, medyo mapapatawad ko pa eh. Pero kung ikaw ay isang PNP chief, PNP ka chief, ikaw yung pinaka-boss, and this is how you investigate things, mapapakamot ka talaga sa ulo. Bibigyan ko kayo, sir, ng example. Just for the sake of argument, Mr. Torre. Pag may nahuli tayo na kriminal, o yung tinatawag nating, sabihin na nating bank robber, o yung mga nanloloob ng bangko, pero parang wala nang ganun. Pero may sabihin na natin. O kaya yung nanloloob ng mga sanlaan. Yan. Tapos, naka-t-shirt na pulis. May arma light. Ha? Tapos sabihin na nating nakawangwang pa. Wag! Gumaganon-ganon pa.
do we consider that person, kunwari, ninakawan niya yung sanlaan o kaya yung bangko? Ang conclusion mo ba kaagad? Pulis yan. Pulis yan. Pulis yan! Bakit? Naka-t-shirt na nakalagay sa likod, police. Tapos, may wangwang. Pulis yan. Sure ako dyan. 100% yan, pulis. Pulis yan. Kung ganun kababaw ang investigador, dapat sisantihin nyo na. Kasi imantakin mo, lalapit sa'yo. Sir, PNP chief, reporting, yung bank robbery kanina, police yun, sir. Tapos tinanong mo, paano mo nasabing police? Sir, naka-uniforme, nakalagay doon, police, tapos may Armalite, tapos mukhang police, tsaka may wangwang. Sinabi sa'yo ng investigador. Ang sagot mo, pulis nga. Di ba? Medyo dapat ang tanong doon, nakita mo ba yung ID? Na-verify mo ba yung pangalan? Sigurado ka ba na natignan mo sa listahan ng mga pulis kung talagang pulis yan? Na-check mo ba? Dapat ganun, di ba? Yung tama, which is sa tingin ko, Mr. Torre, ganun kayo katalino. Sa tingin ko, ganun kayo katalino. Itatanong nyo yan, sigurado ko. Sigurado ka bang pulis yan? May ID ba yan? Tingnan mo nga yung tsapa niyan. Tingnan mo nga ako sa kampo kung talagang nakalista yan bilang pulis. Ganyan sigurado tatanong mo eh. Diba? To verify that person is really police. Tama, mali. Question. Anong mas madali? Magwangwang ka sa karsada? Magsuot pulis ka? Or palitan mo lang yung profile picture mo ng Bring Duterte Home? At mag-post ka ng kung ano-ano dyan about Duterte at anti-government. Anong mas madali? Sige nga po. Sir, kayo sumagot. Anong mas madali? Yeah? Simple. That's a simple analogy. Hindi porket nakalagay dyan Bring Duterte Home, malay nyo alam nyo kung bakit? Sir, eto lang ha. Gawin nyo ko advice, sir. Tuturuan ko kayo kung paano mag-imbestiga. Sa social media, magaling ako dyan. Kasi 2016 pa lang, alam ko na kagad kung etong profile na ito, pretender ito. Pumepera lang ito. Kasi sir, whether you like it or not, pag Duterte ang pinag-uusapan sa social media, maraming nanonood, maraming nagla-like, maraming nag-views. Sa katunayan, sa Facebook nga daw, kinuwento lang sa akin eh, kahit daw sa photos, kumikita. Hindi ko alam kasi demonetize yung page ko eh, sa Facebook eh. So, hindi ko alam yun. Pero sabi nila kumikita daw yun. Ibig sabihin, anything that you post in Facebook, kumikita. Para mas maraming mag-like dyan, subukan mo mag-post about Marcos. Favoring Marcos. Walang magla-like dyan. Favoring Duterte, ang daming like dyan. So kung ikaw matalino ka, at gusto mong pumera, ano ipopost mo? Pro Duterte o pro Marcos? Kasi ako nga may kilala ko eh. May kilala akong, meron akong kilalang sa mukha niya, nagbablog siya sa YouTube. Pro Marcos siya. Anti-Duterte siya. Pero, nalaman ko through sa kasama naming isang banateros na may channel siya na pro Duterte. Bakit? Kasi pumipera lang siya. Binabayaran daw siya na maging pro Marcos, vlogger, pero sayang naman daw yung kita ng views pag nag-pro Duterte ka kasi mas maraming views doon. Nagigets nyo? So therefore, if you are really a very good investigator, a very good PNP chief, you will not conclude that such a profile is a Duterte supporter by seeing a post na anti-government sila at meron silang bring back Duterte.
Sabi ko nga sa inyo ang daming ang sumasawsaw dyan Yung awayan ni Maharlika at saka nung Alpotera. Ang daming sumasawsaw dyan. Pinagtatanggol si Maharlika kuno, tapos nakalagay doon, bring back Duterte. Yung ribbon. Pero pag tiningnan mo, walang mga friends, walang profile. Wala lahat. Nakalock yung account. Yung magsasabi ka lang, ito, marami nito Ako ilang beses kong tinesting ito Sabi ko, wala akong kinakampihan sa mga Alpotera at saka tong kay Maharlika. Basta ako, let's unite and hindi dapat divisive. May mga hihirit dyan na may mga ribbon. Hindi! Magaling sa inyo lahat si Maharlika. Hindi dapat mag-unite. Dapat ilabas ang lahat ng Yung alam mong dinidivide ang mga Duterte supporter. Pero pag tiningnan mo yung account, troll. Walang laman. Alam mong hindi talaga Duterte supporter yun. Yun ay nanggugulo lang para magkaroon ng disunity o division among the Duterte supporter. That's how we know it, sir. That's how we investigate kung ang isang account ay troll lang o di kaya namemera lang. As a matter of fact, sir, ito, I challenge you. Magsabi ka ng specific vlogger naglabas ng fake news using old videos, old photos. At nangyari kay Pangulong Duterte noon hindi yung September 2022 Yung nangyari talaga nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos ipinost niya ngayon at sinisisi niya kay Marcos. Magbigay ka ng pangalan, sir. Challenge ko yan sa'yo, Mr. Torre. Pag binigay mo yung pangalan na yon, na vlogger na yun, ako mismo babanat doon. Challenge ko yan. Ako mismo ang babanat doon sa vlogger na yon. Pagsasabihan ko yon publicly, hoy, matuto ka mag-fact check Huwag kang nagasalsal ng fake news. Masisira ang lahat ng Duterte vloggers. Ako mismo ang babanat, sir. I challenge you. Ba't ka nakatingin ng ganyan, sir? Kakampi mo ako dyan, sir. Kakampi mo ako pag meron talaga nagpapalabas ng fake news. Ako kasi galit ako sa fake news Whether favoring Duterte or favoring Marcos, I hate fake news. Kasama mo ako dyan, sir. Pero, sir, etong inyong sinasabi ngayon, sablay. Sablay to, sir. I'm telling you, I hope you are tawag dito, you are open for criticism. Hindi, kasi tama ka naman We all want unity, we all want kaayusan. Ako kaayusan. Sabi ko, sir, hindi ko nga kayo pinupuna kasi nung nakikita kong may mga pulis sa kalsada, sa akin, okay yun. I mean, okay yun. Why would bakit ko kayo pupunahin kung maganda gagawin nyo? Hindi ako yung tipo ng vlogger na wala lang, lahat ng makita sa inyo pangit. Hindi ako ganun. Pag may nakita ako maganda, hindi ko na anuhin yan. Maganda na ginagawa ng tao kahit pa siya nagpakulong kay Duterte. Basta maganda gawin mo, ayos ka. Para sa bayan gawin mo, ayos ka. May mali ka kay Duterte noon. Pero ito ngayon, kung tama gagawin mo, papalakpakan kita. Kasi para sa bayan yan. Pero ang pinuna ko doon, naalala nyo, may pinuna ko sa kanya, yung nawala ng day off ang mga pulis. Kasi may mga, alam tayo diyang mga kapulisan na nagre-reklamo walang day off. Tinanggal, kasi ang ginawa nila, dati nagdo-12 oras ang pulis. Tapos nagkakaroon sila ng day off. Ngayon, ang ginawa, 8 hours na lang. Mukhang maganda, pero nawala yung day off. Kahit sa mga staff ko sa banda, yung mga PA ko, mga production assistant, ayaw ng ganun din siyempre. Gusto nyo iklian ko yung oras ninyo ng trabaho, pero wala kayong day off. Paano sila makakasama with their family on a day? So yun yung pinuna natin. Pero yung idea niya na gusto niya ang pulis nasa kalsada, walang problema. As long as you would provide them enough food, enough drinks,
Walang problema yan. Enough shelter kasi wag naman dapat maarawan din sila. Dahil tao rin po yan. Ang sun ay harmful na talaga ngayon. Di ba? Walang problema, sir. Pero yung mga ganito yung hirit, medyo sablay to. Sablay ho talaga ito. Mamaya, sabihin ko pa sa inyo kung ba't sablay. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lang? Sino bang sila? Sir, wag mo i-generalize. Sinong sila? Hindi ba pwedeng i-generalize nyo lang? Sinong sila? Specific nyo, name names. Don't tell me takot kayo pangalanan nyo mga yun. Hindi ko kayo nakilalang takot ha. Atapang-atao kayo eh. Bakit hindi nyo pangalanan yung mga yun? Ako huhula ko, mga walang mukha yun eh. Ako talaga, galit ako sa mga walang mukhang yung mga nagtatago sa sa kanilang mga identity. Galit ako diyan. As a matter of fact, gusto ko nga magpasa ng bill eh. Hindi ako. Yung mga congressman, sana magpasa sila ng bill. Na ang lahat ng ewan ko kung paano gagawin 'yun. Requirement ang magpasa ng ID. Without the national ID, hindi ka magkakaroon ng page or profile. Para pag may ginawa yung isang specific account na yon na krimen, madaling matuntun. Pwede nating i-require ang Facebook. Halimbawa, itong kunwari, Bring Home Duterte, ganyan. Bring Home Duterte page. Halimbawa, may ganyan, di ba? Pag may ginawang katarantaduhan yan, hingi natin. Dapat sana mahihingi yung, sino ba ito? Sino nasa likod nito? Sino yung admin nito? Pwedeng hingi ng cyber, yung sa cyber ng pulis, di ba? Hihingin ngayon sa Facebook. Sino ito? Kasi meron siyang ginagawang krimen. May ginagawa siyang hindi tama. Ipapakita yung ID. Kasi dapat we should be responsible sa pinopost natin. Di ba? May mukha dapat. Ako agree ako dun eh. Kasi sir, puro bintang na lang ito eh. Sino ito mga sinasabi niyong Duterte supporter? Kasi as far as I know, ako isa sa hindi ho sa pinaka nauna ha, pero isa ho ko sa mga talagang OG na Duterte vlogger. Kilala ko kung sino ang mga Duterte vlogger talaga. At ngayon. So, ma-identify ko sa inyo, hindi Duterte yan. Pera-pera lang yan. Yung page na yan, pera-pera yan. Hindi namin kilala yan. Kasi, ito nga kinagandaan sa Duterte community. Kung mapapansin nyo, kahit kami mga banateros, kausap namin lahat. Except yung luka-luka ha. Yun kasi talaga luka-luka yun eh. Pero lahat kausap namin. Kahit anong side. Ha? Kausap, kahit magkakaaway sila. Labas kami sa away nyo. Basta kami, nandito kami because we are fighting and we believe that Duterte is the one para talaga sa ating bayan. Yun ang aming pinaniniwalaan. Kaya alam ko at kilala ko kung sino yung mga tunay at sino yung mga namemera lang sa social media. Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Sir, bala? Hindi namin kailangan ng bala. Alam niyo kung bakit? Ang bala lang namin yung ulan. Yung ulan, pinapahiya na si Marcos mismo. Siya ang nagsabi ng 5,500 flood control project. Sir, ikot ka. Tingnan mo, gayahin mo si Isko. Umikot ka, tingnan mo. May baha ba o wala? Ikaw mismo tumingin. Di ba? Alam mo yan, meron. Kaya hindi namin kailangan ng bala para ipahiya si Marcos o para sumbatan si Marcos. Yung mismong ulan ang susumbat kay Marcos. Kasi babaha eh. Suminga lang ang ulap, baha na. And yet, pinagmamalaki niya yung 5,500.
Hindi namin kailangan ng bala at mag-ipon pa ng bala kasi sila mismo ang pinapahiya nila sarili nila. Mantakin mo iinom ka sa sasabihin mo pwedeng ipunin, inumin. So this sana, sir, ito. Kung totoo yung sinasabi ni Marcos na pwedeng inumin, yung sa DSWD, di ba? Kung talagang totoo, pwedeng inumin yun. Sir, sana yung mga Pilipino tuwan-tuwa na ngayon. Bumaba! Palakpakan tayo! Umuulan, tanginang yan. Marami na tayong tubig. Hindi na natin kailangan bumili sa purifying station. Marami na tayong tubig. Meron nyo kayo nakitang Pilipinong tuwan-tuwa dahil bumaha? Tuwan-tuwa sila. Baha. Ang saya-saya. Marami na tayong tubig. May panluto na tayo, may pangkain na tayo, may panginom na tayo. Lahat. Yun lang, sir. Hindi na namin kailangan ng bala kasi mismong si Marcos ang gumagawa ng bala niya para makriticize siya sa mga kapalpakan niya. Hindi namin kailangan ng bala. Kayo mismong nasa gobyerno ang gumagawa niyan. Sabi ko nga sa inyo sana, sir, eto payo ko sa'yo. Sana mapanood ito ng mga kapulisan at ipakita nyo ito. I'm a very sincere person. Maayos na sana yung mga unang Actually, medyo nagtaka nga ako nung una nung pagtungtong yung kasi hindi kayo namulitika nung pagtungtong ninyong PNP chip. Except sa meron ako naririnig. Alam mo na yun. Hindi ko na sasabihin sa'yo. Pero alam mo na yun Ikaw daw ang nun Pero, it's okay. Pero, maganda na yung simula mo. Pag hindi ka namumulitika, medyo sana pwede na alam mo yun, pansinin mo, nawala ka na sa radar ng mga tunay na Duterte vloggers. Nawala ka na sa radar. Hindi ka na masyadong nababanatan. Kasi nga, you were performing. We do not have problem with that. If you're performing for the people, ba't hindi ka namin pupurihin? Bakit hindi ka namin na tatantanan? Di ba? Titigil kami sa kakabanat sa'yo if you're doing well. Kasi you're serving the people. Kami, we want you to serve the people. Make us safe. If you are doing that, if the PNP is doing that, bakit kami magrereklamo? Gusto namin maging safe Gusto namin matakot ang mga kriminal. Yun ang gusto namin. And if you are doing that, papalakpakan kitang bogang-boga. Di ba? Pero sana naman, sir, itigil mo na yung pamumulitika mo. Naging PNP chief ka na Alam ko yung ginawa mo. Kaya ka nakaabot sa ganyang tungtungan mo. Alam mo rin yan. Huwag na tayo maangan, sir. You got what you did. Basta, alam nyo na yon. Mali-mali lang English ko. Ibig sabihin, yung reward ninyo sa pagsunod ninyo kay Marcos, nakuha nyo na. Ngayon, magtrabaho na lang kayo, sir. Yan ang payo ko sa mga nakakapanood nito na malapit kay Torre. Yan ang payo ko. Magtrabaho na kayo. Pag nagtrabaho na kayo, hindi kayo pupunahin. Pagsilbihan nyo taong bayan. Hindi kami. Taong bayan ang pagsilbihan nyo. Make them safe. Make us, every one of us safe. Wala nang pupuna sa inyo. Pero yung mga ganitong hirit, sir, sablay. Pumupolitika na naman ikaw. Huwag ka nang pumulitika. Wala nang mas tataas pa Di ba? Kung gusto mo maging senador, maling way yan. Hindi, ito, payo ko lang sa'yo maling way yan. Kita mo nga yung nangyari doon sa alyansa na Makatae. Tumbalate. Di ba? Sino lang yung mga nanalo doon? Yung mga may pangalan na talaga. Pero yung the rest na bata talaga ni Marcos, talo. So, kung ang plano mo, tumakbong senador in the future, mali ka. Mali yung daan mo. Mali yung daan mo. Huwag kang mamulitika, magtrabaho ka, people will love you. That's the truth. Kasi mararamdaman ng tao yun. Uy, safe na ako ngayon Uy, talagang wala nang
Mararamdaman ng tao yun. Hindi mo kailangan ipuwersa. Hindi mo kailangan ng propaganda. Mararamdaman ng tao yun. Kasi sino ba mga tao? Di ba yung mga nasa kalsada? Sino ba yung mga solve the problem sa mga rambulang na mga bata? Solve yung mga addict sa kalsada? I-solve mo lang lahat yung mga yan? Maku po, maniwala ka sa akin. People will love you. Pero yung ibabalik mo na naman sa DDS yung sisi? Sir, anong pang purpose niyan? Andiyan ka na sa pwesto eh. Ano pang purpose? Siraan si VP Sara Duterte? Naku po, sir. Huwag mo kakalimutan, next president yun. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na Sir, hindi po ito drugs, ito po ay lavender. Baka mamaya, hoy, silipin nyo kasi Banat Bay, may hinihit-hit doon. Zen Haler. Hindi po ako nagbebenta nito, sir, ha? Pero nabibili ko ito sa TikTok. Parang lavender ro ito para parang Vicks. medyo may kulang talaga sila eh. Di ba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word against their... Hukayin na naman. Ang hilig nyo talaga sa hukayin. Hindi, sir. Ang hilig nyo sa hukayin. Sir, kamusta yung nahukay nyo dun sa QJC? Kamusta na yun, sir? Asan na yung heartbeat? May nakita kayong heartbeat? Di ba wala? Winasak nyo na yung katedral? Hinukay nyo na ng hinukay. May nakuha ko ba kayong heartbeat? Ginto, may nakuha kayo, sir? Wala. Baka bigla magkaroon ng buto, ah. Buti na lang, alam mo mga tao doon, di kumakain masyado ng karne. Puro gulay. Kasi paano kunwari, yung gumawa ng katedral, kumakain ng manok, tapos tinapon yung, o kaya baka, o kaya baboy. Nag-crispy patats, tinapon yung buto doon. Tapos nahukay, baka sabihin nila, buto ng ano to. Ito, dito na yung yung pinatay ng Angel of Death ba yun? Pambira, oo. Their word will be against the record of the internet. So, napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Oo nga, yan din gusto ko. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga Hindi, sir, itigil mo yung politika, sir. Hindi, ako, sir, usap tayo. Gusto nyo mag-usap tayo, sir? Itigil nyo na yung politika. Alam nyo, sir, na namumulitika kayo, sir, eh. Ako may personal akong alam, sir. Ayoko na lang ilabas dito in public. Hindi, totoo. Meron akong alam. Wag tayo, sir. Alam mo deep in your heart, kahit ako sinisilipan, pinupolitika. Di ba? Itigil na ho natin. Magtrabaho na lang kayo. Ako, eto, pangako ko sa inyo ito, sa lahat ng nanonood. Pag ito nagtrabaho, wala kayong madidinig sa akin na pambabatikos kung magtatrabaho siya ng tama. Pero kung mamumulitika siya at palpak yung trabaho niya, asahan nyo ikikriticize ko to. Pero kung tama yung ginagawa niya, wala kayong maririnig na kritisismo manggagaling sa akin. Kasi tama ang ginagawa niya. Kaya nga, sir, back to you. Yan sinasabi mo, bumabalik sa'yo. Parang galit ka, sir. Differences na yan. All those cases all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. O yung pala, sir, bakit doon nyo dinala? Sir, iyan na naman tayo eh. Tapos na yan eh.
Tapos na yan. Tama kayo eh. Sino complainant? Pilipino. Saan ginawa yung krimen na ina-accuse nyo? Philippines. Bakit yung dadalhin sa dahig? Ask any lawyer. Jurisdiction is very important. That's the first thing that lawyers are questioning. Jurisdiction. Anong ibig sabihin ng jurisdiction? Sino yung nagre-reklamo? Saan siya? Kaya nga pagka nagfa-file ng mga libel, opisina ng tao na yun, saan siya? Saan niya nadinig? Jurisdiction yun. Di ba? At the same time, saan yung crime nangyari? Jurisdiction din yun. Sino yung apektado? Jurisdiction. As a matter of fact, hindi pa pwedeng gawin mo yung krimen sa ibang bansa. Ang uusig sa'yo, Pilipinas. Kahit ka pa Pilipino. Kasi nga, crime is... Hindi, totoo. Ang crime po kasi na ano yun sa jurisdiction kung saan ginawa. So, sir, in your own mouth, nanggaling ang mga reklamo, yung mga quote-unquote na mga naapektuhan ng war on drugs ay sa Pilipinas at Pilipino. Bakit nandun sa dahig? Sir, mali na naman po tayo dyan. Kaya tayo napupuna, sir eh. I mean, sir, kayo, sigurado ako, alam nyo yan. Pulis kayo, sir. Pwede mo bang, kunwari, yung crime nangyari sa city ng Timbuktu. Halimbawa lang, o sige na nga magpangalan tayo, kunwari, yung crime nangyari sa Marikina. Di ba? Tapos ang huhuli, pulis Las Piñas. Di ba? Tas doon dadalhin sa presinto, doon ifa-file yung case. Di ba dapat doon din kung saan nangyari yung crime? Yan, simpleng bagay na nga lang. How much more bansa? Bansa yan, sir, ha? Bansa. And the president himself, Marcos said himself, that ICC has no jurisdiction sa atin. Ibig sabihin, we are not part of ICC. We are not member of the ICC. Therefore, they do not have jurisdiction. And yet, hinatid ninyo o pinadala ninyo si Pangulong Duterte sa dahig. If the jurisdiction hindi nasunod, how do you expect us to believe that ICC will be fair? The jurisdiction itself hindi tama. Paano magiging patas? Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa nung panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag nating kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan nung mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, nung mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Sandali. Panahon na ni Marcos ito eh. Oo, nagsampa kasi daw doon panahon ni Duterte. Oo, correct. Pero, ngayon, panahon na ni Marcos. So, they can file here in the time of Marcos. Ba't hindi nila ginawa? Wala silang tiwala kay Marcos? Wala silang tiwala sa korte? And aside from that, parang yung sinasabi sa amin na kung gusto namin mag-file ng something sa government, huwag kami magtiwala. Bakit? We are anti-Marcos? Hindi kami dapat magtiwala sa korte? At dapat sa ibang bansa kami mag-file? Di ba? That's the logic. So, ibig bang sabihin nun, sir? Hindi ka tiwa-tiwala ang ating mga husgado? Nung panahon ni Duterte? That's bad. That is not nice, sir. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yun. Oh. So, anong nirereklamo ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation,
bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent, I have my right against self-incrimination. Kaya ulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag-right to remain silent at mag-right against self-incrimination kayo? Proud bang kaya kayo? Tama man kaya ang ginawa nyo? E di panindigan nyo ang inyong ginawa. Sabihin nyo kung anong inyong ginawa, aminin nyo. Pero deep in their heart, alam nila, that's not moral. That's not the true dispensation. Gulo mo, sir. Sorry lang ha. Gulo mo. Ang pinag-uusapan mo na dyan yung sa Congress eh. Yung, kasi yan yung sasagot nila Pangulong Duterte. Kasi nga po, hindi pala si Pangulong Duterte. I think it was BP Sara. I'm not sure ha. Pero parang wala naman ako narinig na ganyan. Pero gayon pa man, ginagawa yan sa Congress eh. Bakit? You know why? Because there's a court. Ang sinasabi lang, mag-file kayo sa Philippine Court. Wala namang sinagot sila dyan eh. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa court. May nag-file ba sa court? Wala. Bakit di nyo i-file sa court ng Pilipinas? Kasi nga alam natin ang mangyayari. Nga, wala. At gusto lang nilang matanggal si Pangulong Duterte. Pero alam nyo, matindi. May sagot si BP Sara. May bago pong statement, VP, si General Torre. Naku po, patay ka. Si Boss Dada ay nagtanong ha, Torre. Torre. Si Boss Dada ang nagtanong, hindi si Banat Bayan ha. Mas pogi ako dyan. Mas sexy ako dyan. Kita nyo mo naman ng katawan niya sa katawan ko. Iyan, parang kama. Yung akin parang supa lang. Kaya magkaiba, baka mama isisi mo na naman sa akin yan. Kasi yung sedition and hindi naman ako yung nagsalita. Ako yung sinampa mo ng kaso. Pambira. Tungkol sa mga DDS, wala daw utak. At saka ang mga DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, nananawagan siya ng pagkakaisa and sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw ba ang nire-request natin? Bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw po na korte sa buong mundo. Lagi ko naman na yung sinasabi pag mayroong nagsasabi sa akin na baliw ako or may nagsasabi sa akin na kahit ano, tulad niyan, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one, so kung bobo kami, bobo ka din. Tayo lang yan. Agoy! No, back to you ka. Hindi, pero ito just to be wala namang sinabi na direktang bobo tayo. Siguro yung mga tao, yung mga nagdadagdag na, parang kasing gano'n na sinasabi ni Torre na parang mahina daw yung ganito. So in different language, bobo daw. Pero walang direktang sinabi para lang sa patas na pagbabalita. Wala po sinabing Pero sabi nga ni BP Sara Duterte, kung ang tingin mo sa amin bobo, kung ang tingin mo, may salitang kung ang tingin mo sa amin bobo, bobo ka rin. Kasi, yun di ba? Para pumatol ka sa bobo, bobo ka. Ayun lang yun. So mga kababayan, ayun po ang sagot ni BP Sara Duterte kay Torre. So, hindi na niya pinagbigyan ng panahon kasi alam niyang Gago! kaya hindi siya pumatol. Nakita niyo ang ginawa ni BP Sara Duterte, hindi niya na sinagot. Kasi ang labo nung yung paliwanag ni Torre na patas ang ICC. So hindi na pinatulan ni BP yun kasi alam niya ito ay isang mababang lohika. Mahinang lohika. So kung papatulan niya, ibig sabihin mahinang lohika rin siya. Hindi niya na pinatulan. Ganon kagaling ang ating presidente. Kaya nga alam mo, ito Mr. PNP Chief. Kung ako sa'yo, better to talk to logical people rather than the sip-sip people. Hindi, honestly iba kasi yung logical
Yung mga logical, kasi alam mo, ito ang problema ng mga boss. Huwag kayong mag-hire ng mga pala. Yung ha-hire ninyo sa inyong mga tabi, yung mga pala, alam mo, palakpak lang ng palakpak. Kahit alam mo ng mali ginagawa mo, palakpak pa rin sila pa kasi sumisip-sip sila sa'yo. So they will not say bad if you're doing bad. They will not say na ito ang problema, mali itong ganitong pananaw mo. Kasi nga, sumisip-sip sila sa'yo or takot sila sa'yo. So alam mo, better you hire logical people na medyo iba ang pananaw, iba ang pag-iisip kesa sa pag-iisip mo. Kasi it's better na meron kang katabi, advisor, na hindi oo ng oo sa'yo. Hindi yes man. Para nakakakuha ka, nakakapulot ka ng aral from them. Pag oo lang ng oo siya yan, yung amuyong mong oo lang ng oo, mahirap yan. Kasi people are prone to commit mistakes. The only way to correct that mistakes is getting information, knowledge from different sources such as books, videos that teaches knowledge and wisdom, and real friends na hindi oo ng oo sa'yo. Yung dapat nagsasalita ng totoo at honest. Tapos pakinggan mo at matuto ka. Okay? So, payo ko lang yun, PNP chip ha? Para kung pwede, nakuha mo naman na reward mo bilang PNP chip di ba? Naging PNP chip ka na Tumigil ka na sa pamumulitika. Tantanan mo na mga Duterte. Duterte pa rin. Mantakin mo. From the palace, Duterte ang tinatarget. From PNP chief, Duterte na naman. Hindi, ito imagine niyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita niyo ba yung mga bumabanat ng ganyan? Hindi, very professional. May iilan, pero more of the government official noon, very professional. Diba? Hindi sila yung bumabanat ng ganyan sa kalaban. Kaya sa matter of fact, pag pina-impeach nga si Leni Robredo, anong sagot ni Pangulong Duterte? Stop it. Huwag niyong ituloy yan. Hindi tama yan. Ayaw mo siya mag-criticize. Ganon ang leader. Itong mga nakapaligid kay Marcos, walang inatupag kung hindi banata ng mga Duterte. Tas magagalit sila at magfa-file ng kung ano-anong case pag sila naman ang binanatan. Di ba? Wag ganun. Wag yung feeling victim. Pikon, tas feeling victim. Anyway, maraming salamat. Kita-kits po ulit tayo bukas. Yan ang Banateros, boses ng